Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Andito tayo ulit, mga kabarli. Kamusta? So, ang New Year natin, kamusta? Medyo tiki-tiki kasi tayo kaya hindi natin alam paano magpindot. Okay. So, good morning po ulit. Kamusta ang New Year natin, mga kabarli? Maganda ba ang naging resulta? So, kami, okay naman. Sabi nga, may yung mga magulang ko medyo may mga pinaniniwalaan pa na pag New Year daw, tumalon-talon daw para tumangkad. Pero hindi naman yata nangyari. Ilang taon na nagtatalon-talon yung kapatid ko. Hanggang ngayon, pandak pa rin. Pati din naman ako. Tapos sabi daw maglagay daw ng ng prutas na tuwing New Year. Tapos magsuot daw ng polka dots, no? Kaya na-discover ko parang yung polka dots yata yan nagre-represent ng coins, barya parang ganoon. So maigi siguro kote natin checkered, no, para chiki, no, chiki. So mga belief level, no, mga belief na pinaniniwalaan minsan ng mga kanunuan. Minsan okay naman, wala namang problema doon. Kaya lang simple sabi nga, minsan ang swerte tayo yata gumagawa noon, di ba? So anyway, I'm Francis Tamisen, no, former bus driver. Na-involve po ako sa Health Wealth 2009 June, no. So 11 years na po ako ngayon sa Health Wealth. Ako po ngayon dito sa Iloilo. Nasa Iloilo po ako ngayon. Bali dito ako nakabuo ng grupo. So ikwento ko lang sa inyo ng konti paano ako nag-umpisa dito sa Health Wealth. 2006 ang tatay ko namatay sa stroke. Isang atake lang at the age of 65 namatay siya. Tapos, after mga 8 months, yung kapatid ko naman, 28 years old, namatay din, isang atake. Namatay din. Bago yung anak ko rin, 2006 din, halos ilang buwan lang, 2 months lang pagitan. Meningitis naman, isang mataas na trangkaso lang, na parang na-infeksyon. So, dahil wala naman kaming alam sa sakit, yun, tinamaan. Bago ako naman, 2009, no, nagdadrive ako ng bus dahil halos 16 years ako nagdadrive ng bus eh. Pag inatake ako ng arthritis, halos 1 buwan ako hindi makatayo, lumiliit na nga yung mga binti ko minsan dahil sa higa ng higa, bago na mild stroke pa ako. So, yun ang naging problema ko nung panahon, no, na nandyan kami sa Dasmariñas sa Cavite, habang nagdadrive ako ng bus. So, kaya napunta kami ng Manila. Dito kasi sa Iloilo, siyempre, pinanganak kaming sobrang mahirap. Galing ako sa sobrang mahirap na pamilya. So, ang ginawa ko, sabi ko, hindi pwedeng ganito na lang kami. So, trabaho. Hanggang sa napiktuhan pati pag-aaral. Kasi gusto ko rin sana makapag-aaral nung araw. Kaso lang, kapos talaga. Kapos na kapos. Pupunta ka sa school, wala ka namang kain dahil hirap na hirap kami. Nasa bundok yung lugar namin, so medyo mahirap. Gusto ko rin mag-aral kaso hindi kaya hanggang first year high school lang ang inabot ko. Swerte naman, after mga ilang years na nagtatrabaho ako rito bilang construction boy sa Iloilo, tapos kung wala naman sa construction, masada ako ng pad-job. Nakakuha ako ng exam, parang nilakad ako ng tita ko noong araw na makakuha ng exam. So, kumuha ako ng exam noon, PEPT, Philippine Educational Placement Test. So, nakapasa naman. From first year high school, na-accelerate ako ng first year college. Kaya nung time na yun, sabi ko, okay na to. Okay na to, nakagraduate na ako. Parang na-accelerate lang siya, hindi na ako dumaan ng second year, third year, saka fourth year high school. Sabi ko, ayos na to. Magtatrabaho na ako. So, ang ginawa ko naman noon, niyaya ko ng mga kasamahan ko, sabi niya, punta tayo ng Manila kasi maganda daw ang opportunity sa Manila. Dahil nung araw, early 90s, sabi nila, pag nakapunta ko na ng Manila, may mga magagandang trabaho. Sabi ko, okay to kasi mukhang dito sa amin wala eh.
Hirap na hirap ako sa trabaho, kahit anong trabaho ang gawin ko, wala pa rin kasi mababa lang yung sahod dito sa probinsya. So pagdating sa Manila, ang naging trabaho ko naman, construction pa din hanggang sa naging family driver, hanggang naging taxi driver, napasok kong bus driver. Medyo doon ako nagtagal ng matindi. Yun ang binuhay ko sa pamilya ko sa almost 16 years. So naisip ko lang, ang buhay pala, minsan, kahit anong sipag ang gawin mo kung kung hindi nakasistema, mahirapan lang kasi sabi nga ang katawan natin iisa lang no, kahit anong gawin natin, kasi masipag talaga ako nung araw pa man, ihabang ko dito to, kasi kahit anong company mapapasukan ko dati, lagi akong nagtatap 1 dahil nga sipag, kasi ang pinaira ko dati sipag, sabi ko pag masipag ka, kita ka ng malaki. Kaso lang naging problema ko noon, masipag nga, kaso pag inatake ka ng problema sa health, sa katawan, ubos din, nagkakautang-utang pa din. Kasi hindi nakakayanan ng katawan ko dahil ang ginagawa namin noon, pag namamasada kami, aalis kami ng madaling araw, wari alas 3, no, magpa-first trip ka, uuwi ka din ng halos madaling araw din. So ang tulog namin noon, swerte na yung 2 oras sa isang araw, which is ilang taon na gano'n yun. So, siguro dahil sa tagal na laging ganon, yung katawan bumibigay. So, sabi ko mahirap tong sitwasyon namin. Alam nyo, dumating sa punto na parang gusto ko na rin sumuko dahil sabi ko, ang hirap pala na yung aatakihin ka ng sakit. Nung time na yun, hindi ko alam kung ano yun kasi sunod-sunod kami. Una, tatay ko, kapatid ko, yung anak ko. Bago sabi ko, mukhang ako ng sunod kasi hindi ako makatayo, tapos hindi pa ako makapagsalita ng maayos. Yun pala, mild stroke palang tawag doon. Wala naman akong alam. Until one day, sabi ng kasama ko, sabi niya, bro, try mo tong produkto, yung green barley nga. Siyempre ako nung araw doon sa Paliparan, sa Dasmariñas, yung balat ng nara, nililaga ko. Yung kasi sabi nila, makakatulong. Ang dami ko na nainom, nililaga na ininom yung nilaga na balat ng nara, wala din. Tapos yung ugat ng tanglad, wala. Until one day, ito nga, dumating yung kaibigan ko, sabi niya, try mo tong produkto, yung green barley nga. So sinubukan ko naman dahil sabi ko, siyempre gusto ko makasurvive. Alam nyo, mga 7 days kong iniinom, nakatayo ako doon sa wheelchair ko. Dati buwat-buwat ako, kawawa kay misis ko sa kabuat-buwat sa akin noon. Yung ultimo ihi ka sa CR, hindi ka makalakad, papunta roon. So, alam nyo, 7 days isang ininom-inom. Ano pa lang, takip-takip lang ng araw kasi wala namang bili. Inutang-utang ko pa nga sa kasama ko dati, kasama kong driver. Until after mga 15 days, unti-unti nakatayo ko ng maayos. So, sobrang nakatulong yung produkto sa amin. Grabe. Tapos yung misis ko naman, may inom-inom siya patakip-takip. Nagtaka kami, bakit nag-bleed? Nag-bleeding siya. So, sabi ko, ano bang problema nito? Sabi ko, wala na kayong pera. Sunod-sunod pa yung sakit. Di pinatingnan namin sa doktor kasi nga sabi ko baka delikado. Ang finding sa kanya, mayroon siyang mayuma, 6 cm. So wala na kaming pampaopera nung time na yun dahil wala akong trabaho, may sakit pa ako, so wala kaming pampaopera. Ang dami ko nang utang noon, halos lahat ng kaibigan ko na utangan ko na Sabi ko, tiisin mo na lang muna, pag nakaipon-ipon tayo, papaopera natin. Alam nyo, inom-inom lang siya. Patakip-takip nga lang kasi wala Nahati-hati namin yung isang bote dahil yung 3 anak ko noon, puro asthmatic din. May nebulizer kami sa bahay. Pagka medyo masama ang panahon, tapos malapit pa kami sa garahe dati. Laging ina-atake yun, halos palit-palitan silang 3 noon. Grabe pag ina-atake yun, parang kala mo mauubusan ng hininga So, yung isang bote na makukuha namin doon, yung mabibili namin na isang bote, hinahati-hati namin yon. Hanggang sa after a month, yung mga anak ko parang hindi na masyado ina-atake ng asthma. Bago si Mrs. naman, yung bleeding tumigil. Tumigil yung pagdudugo niya. So, sabi ko, ba't anong nangyari? Kinabahan ako, sabi ko, pa-check up mo muna, ultrasound ulit. So, after mag-ultrasound, wala na makita na na mayuma na. Kasi nagulat yung doktor na nag-check sa amin. Sabi ko, ba't parang natunaw? So, kung titingnan mo, parang natuwa naman ako, siyempre, although hindi ko alam kung bakit ganoon. Natuwa naman ako, sabi ko, dahil walang na makita, tapos hindi na siya nag-bleeding. So, sabi ko, mukhang nakatulong yung produkto Di, nagtuloy-tuloy lang kami, nagiinom-inom, tapos ako naman,
nag-okay na pananalita ako, nakakatayo na ako, nakakalakad na ako ng maayos. Yung mga anak ko, nag-ayos na rin, hindi na inatake halos ng asthma nila. Nakita ko sobrang nakatulong sa amin yung produkto. Kaya lang, nung time na yun, nag-uusap kami ni Mrs. Sabi niya, balik ako ulit sa bus. Sabi ko, kung mabalik ulit ako sa bus, halos 16 years na ako nandyan, babalik tayo ulit sa dati. Baka mamaya, hindi na mild stroke ang abutin ko rito, baka mas matindi pa. So, ang ginawa ko noon, naglalako-lako muna ako ng basahan diyan sa Dasma. Sabi ko, pang kain-kain namin, pang survive kasi wala ang hirap ng sitwasyon namin. Ako lang kasi may trabaho noon. So, pag wala akong trabaho, wala kaming makain. Yung kaibigan ko naman, na nag-share sa amin ng product, pabalik-balik sa bahay, sabi niya, bro, attend ka training ng seminar daw, sabi niya. Sabi ko, ano yung seminar, bro? Sabi niya, tungkol daw sa produkto. Sabi ko, okay naman yung product, wala namang problema. Sabi niya, hindi bro, gawin mong negosyo, sabi sa akin. Naisip ko, kung sasama ko sa kanya, doon sa may Dasma, Bayan, doon kami dati, si Ma'am Julan Das yung nagpaparoduct presentation eh. Parang sayang yung oras. Sayang yung oras na makapaglako ako ng basahan sa umaga, tapos mangulikta ako sa gabi. May kasama pang quench yun yung barya-barya, yung 100 piso, ipapabaryahan ko ng tagpipiso yun, 90, tapos ibibigay ko sa konduktor, binibigay sa akin 100, kapalit ng 100 yung 90 pesos na tagpipiso na quench. So may 10 piso akong tubo doon. So yun yung trabaho ko dati. Sabi ko sayang kasi kung sasama-sama pa ako sa kanya sa pagtitraining, yung oras. Kaya lang, after 2 months na pabalik-balik sa bahay, parang naawa naman ako, sabi ko, pilit itong kaibigan ko. Tapos sabi ko sa akin, sabi niya, bro, attend ka ng training. Di, sabi ko, bakit bro? Sabi niya, may libreng merienda. So, nung nasabi niya sa akin yun, sabi ko, parang sayang, isang kainan pa. Di, sumama ako sa kanya, nilibre pa niya ako ng pamasahe. Pagdating namin doon, in-explain yung product. Wala naman akong problema sa product kasi produkto na kami noon eh. Bilib na ako doon, sobrang bilib na ako sa product dahil nga nakita ko paano na bago yung sitwasyon namin. Sitwasyon sa health namin, no? Si Mrs., yung mga anak ko. At saka ako siyempre, sobrang nakatulong. Pinakita yung compensation plan. Sobrang laki ng kitaan. Sabi ko, naisip ko, sobrang laki Sino kaya ang kumpanya na magpapasahod sa akin ng ganito? Hindi nga ako tapos sa pag-aaral. Tapos laki ng figure. Sobrang malaki yung pinapakita. So, parang pinagdudahan ko noong una kasi sabi ko, baka budol-budol kasi uso sa Manila yung budol-budol eh. Hindi ko muna pinag-send, umuwi ako sa bahay. Tapos, tuloy ako sa paglalako-lako ng basahan at saka pagpapalit ng barya. After a week, nag-text ulit, may seminar ulit daw. Doon pa rin sa Dasma Bayan, doon pa na sila, si Ma'am Jo pa rin na nag-aano doon eh. Pinakita ulit yung system, no? Yung compensation plan. The same lang, inulit lang. Kaya naisip ko, baka totoo kasi kung lokohan, unang-una wala sila makuha sa akin dahil sobrang hirap din ako noon. Pagkain nga namin, di ako makabili halos, umaga, tanghali, gabi nga, pinagtsatsaga namin noodles na lang. Kasi wala eh. So sabi ko kung lokohan, wala rin sila makukuha sa akin. Di, inaral ko, sabi ko mukhang okay to, ni-record ko, nilista ko lahat yung ginagawa nung nagma-marketing plan. Ginawa ko pagkatapos mag-marketing plan, nung mama na nagma-marketing plan doon, inabahan ko sa baba. Sabi ko, sir, nung time na yun, almost 100,000 siya isang buwan. Sabi ko, sir, paano mo kinikita yung 100,000 na income dito sa Health Wealth? Ang sagot naman niya, sabi niya, Brad, yung product daw niya at saka yung product ko iisa. Yung kumpanya niya at saka yung kumpanya ko is iisa. Yung compensation plan na ginagawa niya at gagawin ko, iisa yan. So sabi niya, kung gagawin mo to, kung gagawin mo kung ano yung ginawa namin, magiging future ko na daw siya, ako yung present. Ang ibig niya sabihin na kung ano yung ginawa niya at gagawin ko, darating ang time, mag 100,000 din daw ako per month. Hindi ako makatulog. Kuya ko sa bahay, sabi ko, yaman na yata ako rito, ito na yata hinahanap ko. Kasi ang tagal ko nagdadasal dahil sabi ko nga, ang tagal ko naghihirap, sabi ko, ano ba to? Siyempre, nung time na sobrang hirap na kami, sobrang hindi na ako makatayo doon sa hinigaan ko. Wala ka naman ibang malalapitan, Panginoon eh. So, dasal ako ng dasal, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng opportunity na kahit ano kahirap,
Di ba? Basta legal, gagawin ko, basta mabago lang buhay namin, financial, kasama na yung health namin. So, sabi ko baka ito na yung pinapanalangin ko. Kaya ginawa ko, uwi ako sa bahay, excited ako. Pagdating sa bahay, sabi ko kay Mrs., sabi ko, asinso na tayo. Grabe pala tong grabing opportunity dito sa health wealth. Di, sabi niya, tika muna, relax ka muna. Pinagtimpla niya ako ng kape. Di, sabi niya, computein mo munang maigi, baka nagkamali ka lang. So, ang ginawa ko naman, compute ako ng compute. Nag-umpisa ako ng mga alas 9 ng gabi, inabot ako ng alas 3 ng madaling araw sa compute. At saka bilang naman ang ginagawa, kaya lang, hindi ko pa masyado maunawaan kung paanong gagawin doon. So, ginawa ko, compute ng compute, hanggang sa nakuha ko, sabi ko, pwede pala. At saka bilang, may tao sa kaliwa, may tao sa kanan, sabi ko, pwede, kaya ko to kasi marami akong kaibigan eh. Marami akong kilala mga bus driver at saka kasamahan ko mga konduktor sa iba-ibang kumpanya. Di, sabi ko sa misis ko, hindi na ako babalik sa bus. Ipo-full time ko to. Kaya lang sabi ko sa kanya, baka 6 months tayong mahirapan o 6 months tayong gugutomin o baka abot pa ng 1 year. Sagot naman ng asawa ko, sabi niya, sige lang, total, matagal naman tayong ginugutom na. No, di ba? So, ginawa ko naman, sabi ko, sige, aral. Ang ginawa ko noong nag-start ako dati, diyan sa Dasmariñas, inaalam ko kung saan may product presentation. So, may product presentation diyan sa may Dasma, minsan diyan sa may Walter, no? Tapos doon sa may GMA sa Cavite, at saka doon sa Tracy Martires. Minsan yan, isang araw, magkaiba-ibang magkaiba-ibang oras. So, ginagawa ko noon, pagkatapos ko maglako ng basahan sa umaga, pagkatanghali noon minsan, alauna after lunch, may mga product presentation dyan sa may GMA Cavite, kay Ma'am Jo Landas din. Attend ako. After ko umattend doon, takbo naman ako ng Tracy Martires, may product presentation din doon, attend pa rin ako ulit. So, minsan sa isang araw, minsan nakakatatlo, kasi minsan mayroon sa Imos eh. So, paulit-ulit ko lang na paulit-ulit na ginagawa noon. Sabi ko kasi kailangan ko siyang dalhin dito sa Iloilo. Kailangan kong dalhin dahil nga sabi ko baka pwede ko magawang negosyo. Kaya lang nung umpisa, natuto na ako. Kaya-kaya ko na mag-present ng product kahit pa basic-basic. Sakay-sakay ako ng bus. Pamigay ako ng flyers. Kaso lang, ang hirap. Alam nyo, ang dami kong nasiran na kasamaan kong driver sa konduktor. Hindi pala ganun kadali. Walang naniwala sa akin. Mga ilang buwan akong paulit-ulit. Although may mga bumibili-bili ng mga ilang bote. Kaso mo nga, hindi nagdi-dealer. Ayaw. Sabi niya, bro, okay na kami sa pagdadrive ng bus. Pinsan napansin ko nga, yung mga kasamahan ko, pagbaba ko ng bus, sabi niya, kamusta naman? Sabi ko, ito, tinitiis ko na kasi wala pa masyadong income. Binibigyan nila ako kasi dati naman, pag sila wala silang trabaho. Pag sumampa sa akin sa bus, binibigyan ko. Parang give and take lang kami. So, umabot ako ng halos mga ilang buwan. Hirap. Lalo kaming nahirapan kasi nga, sa umaga, ang style ko, mag-ano ko ng basahan. Tapos after noon, lako-lako na ako ng product. Nung time na yon wala pa naman akong pang isang bag dahil hirap eh. Buti itong upline ko. Binibigyan ako ng pabuti-buti lang dati. Wala ako talaga pang one bag noon dahil galing kami sa sakit. Wala na kayong pundong, ang dami ko pang utang. So, nilako-lako ko. Pagka nakalako ko ng mga 10 bote o 5 bote isang araw, yung tubo akin yun, yung puhunan, binabalik ko sa kanya. So, nakailang buwan ako na ganun-ganon. So, survival kami. Pangkain lang talaga ang sinusurvive. Sabi ko, mukhang mahirapan ako rito. So, try ko. Sabi ko kay Mrs. Sabi ko, try natin dalhin sa Iloilo. So, ang ginawa ko noon, sabi ko, dahil pag pumunta ako ng Iloilo, wala akong mabitbit na product. So, lahat ng pwede mapakinabangan pa sa amin, lahat ng kalakal na pwede pa doon, bakal, bote, pati mga kaldero na mga sila. Kung anong pwede, lahat na pwede maibinta, bininta ko. Kaya lang, hindi pa rin umabot doon sa amount na kailangan ko na pambili ng one bag. So, nagabang-abang ako doon ng Bombay kasi may Bombay doon sa amin. Nangiram pa ako ng 2,000, pandagdag ko. Nakabuo ako ng isang bag. So, sabi ko kay Mrs. bahala na, tsagaan natin to. Hindi papunta ako ng Iloilo kasi wala naman problema sa pamasahe dahil nakakalibre naman ako sa bus. Pagdating naman ng Iloilo ngayon, ang problema ko naman, iikot-ikot na naman. Lakad ako. Bit ko yung bag, nilako-lako ko yon.
So, naging service ko dati noon is 2 chips muna kasi wala naman wala. So, ang hirap kasi nga, nung mag-umpisa ako dito sa Iloilo, wala na akong maituro na gumaling dun sa product natin. Hindi siya naging ganun kadali. Tapos, hindi rin ako nagma-marketing plan kasi ako nung time na yun, wala na akong kita. So medyo mahirap sa sitwasyon ko. Kaya lang ang iniisip ko kasi, pag hindi naman ako makapagbenta, yung mga anak ko kawawa, pati yung asawa ko wala makain dahil nainiwan ko sila doon sa Cavite, sa Paliparan. So, pinipili ko makapagbenta. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ako, tuloy-tuloy na pagbenta ng pagbenta, yung unang isang bag ko, napaubos ko yun, isang buwan halos isang buwan yun. So, ang tubo-tubo nun, yun yung pinapadala ko sa pamilya ko para may pangkain sila. So, nagtuloy lang hanggang sa marami naman ang natulungan ng produkto. May mga wasak ang paa, may mga gangrena na gumaling, no? Na umayos. May mga nasira na ko rito na may stage 4 na breast cancer na ngayon, cancer-free, no? So, nakita ko grabe ang naitulong ng produkto natin sa mga nasirang ko na may mga problema sa health. So yun, nagtuloy-tuloy ako. Yan, dati akong bus driver, yan yung dati akong EDSA boy, early 90s pa, nandyan na ako Yan yung pamilya ko, dati yan. Kaya hataw-hataw kami dahil dyan sa kanila. So, ito pa naging problema. Dahil medyo hindi pa naman gano'n ang kaalaman ko dati, ginagawa ko, 6 months, bababa ulit ako ng Manila. So, nakikilibre muna ako sa mga bus dito sa Iloilo papuntang Manila. Pag may 100 piso kung sobra, pumunta ako ng Manila. Ngayon, ang gagawin ko doon, attend ng training. Kaso mo lang naging problema namin noon, nung nag-umpisa ako, dito yan yung apartment namin tinitira dati, dyan yung pamilya ko Yan yung malitong anak. 2 months ang kontrata namin dyan. Pag hindi ka nakabayad ng 2 months, alis ka na dyan sa apartment na yan. Umabot kami ng 3 months, kaya sabi ko sa misis ko, sabi ko siguro pinakamaganda kung ano yung pakinabangan pang gamit, ibigay doon sa may-ari. Kapalit, alam nyo, 1.5 lang dati ang isang buwan namin dyan sa apartment na yan. Since nag-start kaming tumira, hindi tinasa ng may-ari kasi naawa sa amin kasi sa 1.5 daw hindi nga kami makapagbayad. Tataasan pa daw niya yung renta, lalong hindi na kami makabayad noon. So sabi ko kung ano yung paginabangan gamit, ibigay na lang doon sa may-ari, tapos yung iba ibinta na lang, tapos magbitbit na lang kung ilang gamit, tapos sakay sila sa Peltranco papuntang Davao kasi taga Cotabato yung misis ko. Sabi ko doon sa Cotabato, kahit kangkong, kahit paano makakain-kain doon maraming mga gulay-gulay na pwedeng makuha doon, makakain sila. Sabi ko, tiisin na lang natin muna. Ituloy ko itong paglalako, ang pagninegosyo natin sa health wealth, no? Pagninegosyo ng green barley nga. Dahil sabi ko, kung susukuan ko to, ganun din, babalik ulit sa dati. Which is dito, sabi ko, nakita ko na pwede tayong umangat. So, hataw kami ng hataw. Balik ulit ako ng Iloilo. So, ang style ko naman noon, pagdating dito, wala, ikot-ikot. Nanghihiram ako ng motor sa kapatid ko. May motor siya. Ginagasolinahan ko yun para medyo mas mabilis yung ito. Kasi dito minsan alas 4, wala nang last trip, alas 5, wala ka na masakyan pa uwi So kung may sarili kang sasakyan, medyo mas mabilis, may motor. Alam nyo, hindi rin naging madali kasi halos isang taon ako na ganon. Ikot ng ikot, binta ng binta. Sabi ko kasi ang inahabol ko lang noon, kailangan ko lang makapagbenta dahil kung may maibenta ako, may papadala ko sa pamilya ko. So, ulan ang inabot ko rito, grabe. Ang naging problema ko naman dati, 2010, katapusan, 2011, mga quarter ng 2011, attend ako ng training dyan sa Manila. Wala ako matirhan kasi nga, umalis na kami dyan sa apartment. So, ang style ko na lang dati, pag-attend ako dyan, may kaibigan akong security guard dyan sa may Dasma, sa may Petron. Kukuha ko ng maliit na karton, doon ako higa sa may tabi, sa may Petron mismo, sa gilid. Sabi ko, lilipas din to hindi rin magtatagal, makakaon kami. So, ganun naging buhay ko. Pag walang duty yung kaibigan kong gwardiya dyan, doon ako sa may Robinson, doon muna ako may higa-higa noon.
Tapos kinabukasan ulit, attend ako ulit ng training sa Manila, doon sa office. Kailangan ko lang matuto kasi pagdating ng Iloilo, wala akong maituturo doon sa mga kasamahan ko kung wala akong matututunan. So, ganun ang naging rotation namin, ganun ang naging ganun ang ginawa ko dati. So, hanggang sa natuto, paulit-ulit, 2010, 2011, medyo naging okay ang kita, no? So, nakabuo ako ng grupo dito sa Iloilo. Hanggang sa, yan yung pamilya ko ngayon. Ito yung nabuo kong grupo dito sa Iloilo. Sa pagtsatsaga, no? Nabuo ng medyo maayos naman, ayos. Although hindi lahat naging okay, although medyo may mga naging problema, pero nagtuloy-tuloy lang kami, nagtutuloy-tuloy kasi naisip ko noon, pag sumuko ako, babalik ako sa dati. Bukod sa babalik ako sa dati, sobrang ganda ang binigay ng opportunity ng Panginoon sa amin. Grabe, kasi kung titingnan ko yung sitwasyon namin before, sobrang mahirap, pero hindi kami, sobra akong masipag at grabe rin ang tiyaga na ginawa ko dati, pero hindi ako umangat doon. Samantalang dito sa Healthwell, tinagaan ko rin, tinrabaho ng matindi, pero ang naging value, grabe. Sobra-sobra ang naging value niya. Kaya hindi rin naging madali kasi minsan maraming problema, may mga sitwasyon. Pero naisip ko, sabi ko, part lang siguro ng paglaki. Kaya nagtuloy-tuloy lang. Yan, nakabuo ako ng grupo dito sa Iloilo. Tapos ang ganda pa kasi na-award pa sa amin yung service center kasi nga dati ang naging problema namin dito. Minsan tag-isa, 2 buwan yung check-in namin dumating sa Iloilo, kaya naging hassle pa yon. Gusto mo magpalaki ng grupo, pero hirap kami kasi nga pag sinabi mo sa grupo, sige magkaroon tayo ng komisyon. Kaso lang dahil matagal dumating, minsan yung iba nawawalan ng gana, kaya nakiusap ako noon sa management, sabi ko sana magkaroon kami ng office sa Iloilo. So nagawa naman namin kasi nasundan naman namin yung rules, no, yung dapat gawin. So na-award sa amin yun, kaya sobrang nakatulong sa amin yung service center na to. Now, tuloy-tuloy na-invite pa namin dito sa yan. Naging awardee naman tayo. Medyo marami na rin, no? Halos dami na nga. Naging top 1 tayo. Tapos yan yung unang-unang sasakyan namin na bili dito sa Toyota Revo. Sobrang nakatulong din sa amin yan kasi galing kami sa wala. Ang pangarap ko lang dati, sabi ko may motor lang ako at isang multicab. Grabe na yun. Pero ang Panginoon pala, sobrang napakayaman. No? Hindi lang pala yun ang binigay sa amin. Binigyan pa kami ng Toyota Revo. Tapos, yan, may kotse. Para kay Mrs. dati yan, ginagamit-gamit niya. Kaya lang ngayon, nakatambay na yan eh. Yan. Nakabili kami ng Montero Sports 2015. Tapos, yan pa nga. Naisip ko lang dati, sabi ko grabe pala, no? Dati nung naglalako-lako ako ng produkto ng green barley natin, ang service ko lang dati 2 chinilas. Ngayon meron kaming brand new na Montero Sports. Nga lang 2 yan eh, sobra pa. At saka marami na ngayon yan. Yabang ko na. Ganon dito sa Healthwell, yan, nabili ko rin pang service ko dyan sa Cavite. Yan pala yung apartment namin na tinitirahan dati. Na tumawag sa amin yung nakatira dyan dati sa apartment. Sabi niya, that was 2018. Sabi niya, kuya, pinapaalis na kami rito ng may-ari. Sabi ko, bakit? Binibinta niya na kasi yung apartment. So, sabi ko, ganun ba? So, kinausap ko yung asawa ko. Sabi ko, gusto mo ba yung apartment? Siyempre, napaluwa siya. Sabi niya, gustong-gusto ko yung kasi parang may sentimental value sa kanya yun. Dahil yung anak namin panganay, dyan namatay sa sa apartment na yan mismo. So, ginawa ko, on that day mismo, kumuha ko ng ticket, pumunta ako sa Manila, dyan sa Cavite. Kinausap ko yung may-ari. Sabi ko, sir, binibinta ko pala yung apartment. Sabi niyo, kaso lang yung unang buyer ko, umayaw. Sabi ko, bakit? Sabi niya kasi medyo nagka-problema yata sa INT. So, sabi ko, baka pwedeng ako na bibili. So, medyo nagulat. Sabi niya, bibilhin mo yung apartment? Sabi saan, kasama na yung lupa. So, sabi ko, yes, sir. Sabi niya, ba, naging drug lord ka ba?
Sabi ko hindi. Yung nilalako-lako kong produkto dati, yung green barley, lumaki at kumita ako doon. Sabi niya, ganun ba? So, yun. Binigyan ko muna siya ng partial na 1,000,000. Sabi ko, sir, ayusin mo yung papel. Ito muna yung 1,000,000. Tapos, pag naayos niya yung mga papel, ipupully paid kita kaagad. So, tuwan-tuwa naman, sabi niya, kasi buti ikaw nakabili, sabi niya, para at least man lang, kilala kita. So, yun nangyari hanggang sa nabili namin yung apartment na yan. Ayan pa pala. Panghakutan ko ng product yan kasi ang hirap ng walang mahakutan ng product from office to Malabon kasi tinatracking namin. Yan, yun siya. Nagpagawa ako. Hindi pa tapos kasi. Pero ngayon, medyo patapos na yan kasi nga nag-extend kami sa likod. Nagpatayo ako ng bahay dyan na 4 na rooms para pag may bisita ako from province, hindi na matutulog sa gasolinahan tsaka sa kalye. So, kaya ko nag-extend kasi nga ayaw ko naman danasin ng mga grupo ko yung dinanas ko dati na pagka nandyan sa Manila atin ng training, hindi mo alam kung saan ka matutulog. So, yun. Kaya kahit hindi pa namin ginagamit ngayon yan, nilibre ko na sa lahat ng grupo ko na mapunta dyan kung saan probinsya sila galing ng Mindanao para may matuluyan. So, bumili ako ng malaking rep dyan para pagka may bisita. Pati pagkain, libre na rin. So, ganun yung ginawa ko dyan. So, dati nga sabi ko kay Mrs., grabe, yung lupa lang natin sa kukulang at saka sa paso. At least ngayon medyo iba na siya, no? So, pinarenovate ko, yan na yung loob. Yan, nakabili pa kami rito ng 250 square meter dito sa may Iloilo, sa kay Santa Lucia, Metropolis yan. Last year lang, 2019. So, sunod-sunod yan. Ganun karami ang blessings binigay sa amin. Galing kay HealthWealth yan lahat. Yung sasakyan namin ngayon, 9 na piraso na. Yung iba, pinapahiram ko rin sa grupo ko, yung mga baguhan na nag-uumpisa na deserve naman na dedicated para gawin negosyo. So, ino-offer ko na lang para mas bibilis yung negosyo nila. So, yan, itong 250 square meter ngayon, nilili-out namin by next year. Magtatayo na rin kami ng bahay kasi may bahay kami pinatayo din doon sa amin, sa Dumangas, mismo sa bayan namin. Kasi yung kalahating portion noon na 500 square meter, bininta din sa amin ng magulang ko. So, binili ko na lang din. Sa halagang 1.5 million. So, yun siya. Yan, dati pangarap lang yan. Grabe, hindi ko makakalain na yung nakalagay yan sa titulo na yan, pangalan ko na, kasama yung pangalan ng asawa ko. So, grabe ang blessings dito sa HealthWealth. Ayun. Itong income ko na to last year, nasa 27 million na pala. So, grabe, no? Hindi pa kasama yung yung ang laki na pala ng binigay sa amin ng HealthWealth, sobra-sobra. So, yan. Ikwento ko lang sa inyo ng konti. Sabi nung mga kaibigan ko, swerte lang daw kami dito sa HealthWealth. Swerte daw kasi nagbago ang buhay. Though wala naman na bago sa amin mukhang badyaw pa rin naman kami. Kaya lang ang nagbago na siguro yung number one yung health. Tapos number 2 yun nga yung financial namin. Nag-iba na siya ngayon. Hindi na siya yung tulad dati na nagmamakaawa ako sa kapatid ko kasi kailangan ko ng 500 para may padala ko sa pamilya ko kasi wala na makain talaga. Kaya naisip ko lang kung ipikit ko lang yung mata ko ng mga ilang segundo at tingnan yung itsura namin ng 2010, grabe. Parang minsan para matululuwa ko Kaya lang, sabi ko nga, dito sa HealthWealth, hindi lang swerte-swerte yan, talagang sigurado Hindi swerte na sabihin umasenso ka dahil na self ka, hindi talagang sigurado talagang asenso kasi number 1 naisip ko, ang dami ng umasensong tao rito, ang dami ng yumaman. Mayroon nga tayong 11,000 something na millionaires at 2,500 multimillionaires. Kaya naisip ko, sabi ko, hindi swerte yan. Kasi kung balikan ko yung mga pinagdaanan ko dati nung nag-umpisa ako, siguro kung mahina lang ang dedikasyon ko para gawin to, baka sumuko na rin naman ako, siyempre. Tulad ng mga kasama ko, kasi may mga kasabayan ako dati dito nung 2010 sa Iloilo nag-start.
na sumuko. Kaya nakita ko sitwasyon nila ngayon, namamasada pa rin ng habal-habal, hindi ko alam yung habal-habal. Yun yung single na motor na pinapamasada. Hanggang ngayon, yun pa rin trabaho nila. Nag-umpisa kami ng 2010, buti nga sila may motor, ako wala eh. Hindi nila ginrab. So nakita ko sila ngayon, ang sitwasyon, the same, parang yung 10 taon na nagdagan ng edad namin, pero yung sitwasyon sa buhay, wala nagbago, yun pa din, na masada sila ng habal-habal pa rin. Na dati, kasabayan ko sila. Kasabayan ko sila, niyaya ko sila na mag-start dito sa health wealth, no, magninegosyo. Pero hindi sila sumunod kasi ang naging reason dati, sabi sa akin, sabi niya, bro, hindi talaga para sa akin, mahirap pala yan, o bumibili. So kung naniwala din ako sa sinasabi nila dati at sinundan ko yon, malamang sa malamang ngayon, I don't know kung okay pa kami kasi ako, dahil nung time yun, wala akong alam sa health eh. Hindi ko alam na masama palang kumain ng sobrang matataba, yung mga ganun. Masama palang kumain ng sobrang matatamis. So, alam nun, basta ako, banat na ng banat. So, hindi ko alam na pwede pala ikapahamak na. Alam nyo, sobrang nagbago ang sitwasyon namin. Sobrang nagbago. Una-una, sabi ko kanina, sa health, financial, at ang pinakamalaking nagbago sa amin dito, yung kaalaman, yung natutunan ko rito, yung ang dami kong natutunan sa health, paano patakbuhin yung negosyo, grabe. Dito ko natutunan sa health platform na sabi ko hindi mapantayan eh. Kung aralin mo siguro sa school, baka 5 taon o bahigit mo paaralin yung mga natutunan ko rito sa health wealth. So, yun nga, sabi ko nga sa kanila, sabi ko hindi swerte-swerte ang buhay dito. Kumbaga, ang gumagawa kasi ng swerte at malas sa buhay mo, ikaw yun. Kasi, sabi ko nga, kung ang sinundan ko sila, yung mga naging desisyon nila before noong 2010 na hindi daw nila linya to, hindi mahirap daw. At kung sinundan ko yung desisyon na ginawa nila, malamang pareho kami na mamasada ngayon ng habal-habal. Wala ako ngayon sa akin natatayuan ko. Yung lupa, yung bahay, siguro pangarap na lang sa akin yun. Yung sasakyan, pangarap na lang siguro yun. Malamang sa malamang, wala. Ngayon, alam nyo, pag nagkita-kita kami, yun lang lagi sinasabi. Swerte lang daw ako. Hindi. Sabi ko sa kanila, ang gumagawa ng swerte at mala sa buhay mo, ikaw talaga yun. Ikaw talaga. Kasi yung decision making, napaka-importante. Yung nag-decide ako na ituloy ito, sabi ko ituloy ko kasi unang-una, hindi naman ako natatakot na maghirap. Dati naman kaming mahirap. Sila din naman, pareho din kaming mahirap nung time na yon. Sabi ko, bakit ayaw nyo? Ang naging problema, ang naging desisyon lang namin, nagkaiba lang. Ang desisyon nila, tumigil na kasi nga mahirap. Pero ang katwiran ko naman, mahirap nga, pero ganun din eh. Yung sitwasyon namin dati, mahirap din naman. Mahirap din, pareho lang mahirap. So tinuloy ko na, sabi ko, sige, di bali mahirapan ako. Basta ituloy ko to, baka magbago pa buhay ko. Pero nung una, syempre hindi ko naman alam pa masyadong direction ko dati dahil ang tinitingnan ko lang dati yung mga nauna na umasinso, pero hindi ko naman alam kung paano nila ginagawa masyado yun dahil ang kaalaman ko kulang. Unlike ngayon, syempre dahil nagawa ko na nga, alam ko na yung proseso, napatunayan ko na pwedeng yumaman dito sa health. So, naisip ko, sabi ko, totoo pala yung swerte at malas, ikaw talaga ang gagawa. So yung desisyon ko noong 2010 na tinuloy, ito na yung naging resulta ngayon. Di ba? Ito na yung naging resulta. Sila naman, ang desisyon nila na umayaw, na huwag ituloy, yung resulta, ganun din sa kanila ngayon. Namamasada pa rin sila ng habal-habal. Yung kasabayan ko na mamasada ng padyak, doon pa rin. Namamasada pa rin. That was 10 years ago. That was 2010 na nag-start kami dito sa Iloilo. Nag-start ako dito sa Iloilo. Napakahalaga pala ng decision making. So nakita ko nga, sabi nila sa paano daw gawin ang pag-asenso. So sabi ko, ang una kong nakikita rito na experience ko, para umasenso ang isang tao, unang-una syempre, dapat alam mo yung purpose mo, di ba? Alam mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Kasi kung hindi mo naman alam kung ano yung gusto mo sa buhay, makontento ka na sa 3 times a day ka na makakakain, okay na yon. Kaya lang, siyempre minsan, kung ikaw okay na sa iyo, baka yung next generation mo, yung anak mo, baka hindi niya gusto yan. So kung alam mo na yung gusto mo sa buhay, gusto mong umasenso, pwedeng mangyari talaga. Sigurado ako 100%. Kasi unang
na nagawa na eh. Ang dami ng taong gumawa niyan. So ngayon kung tatanungin mo, sigurado ako. So number one, ang gagawin mo lang, number one is mag-develop ng skills. Anong skills? Lagi namang tinuturo sa Zoom meeting natin yun. Unang-una, yun nga, yung aralin yung produkto. Hindi naman kailangan na talagang perfect yun. Ang importante lang naman na alam mo kung ano yung maitutulong ng produkto natin doon sa mga may karamdaman. Yung tipo na halimbawa ako, nakikinig ako sa'yo, pinipresent mo yung product, sapat na para sa akin na maramdaman kung ano yung maitutulong ng produkto mo sa akin. So gano'n lang naman ginagawa ko eh. Yung basic na, sir, may problema ka sa sugar o may problema ka sa cholesterol, alam mo, itong produkto natin, makakatulong to. Diba? So, tinuturo naman sa atin yun. Yung laman ng produkto, tinuturo naman lahat sa atin yan. So, basic, ganun lang ginawa ko dati dito. Yung compensation plan, simpleng-simple lang naman. Aaralin yun, A at saka B lang naman yun, di ba? Meron kang A, meron kang B, may isang bag sa A, meron kang isang bag sa B, meron kang 1.6. Kung meron kang 10 bag sa A, saka 10 bag sa B, meron kang 16,000 isang araw. Isang account yun. Kung tatlo yun, di isang araw, meron kang 48,000, may ganun siya. So, ganun lang kasimple. Aralin yon, tapos siguro pag naaral mo na, i-share mo na, gumawa ka ng listahan ng mga tao na pwede mong puntahan para hindi ka masyado maligaw-ligaw. Kasi dati ako ganun eh. Pag pumunta ako doon sa, halimbawa, may kilala akong prospect, no? Puntahan ko yun. Pagdating ko doon, hindi man siya bumili sa akin, halimbawa, na-reject ako, hinihingan ko siya ng referrals. Sir, baka may kilala kayo. So, hinihingan ko lang 5 yun. Kinapasan ulit, at least mayroon akong prospect na bago na kahit hindi ko na direct na kilala yun, nahingi ko doon sa mga tao na napuntahan ko. So kung may 3 tao, may 5 siyang nirefer sa'yo, kinabukasan, ma-reject ka man, may bumili na 1 o 2, at least yung 5 na yon, hingan mo ulit ng referrals. Ganun lang ako ng ganun dati kasi almost 20 years ako na sa Manila, 22 years. Wala na ako mga bata na iniwan ko rin sa Iloilo, mga malalaki na. So kakunti lang ang kilala ko rito dati. So yun, prospects, tapos pag nasira na ng product, pinapalo up ko lang, kinakamusta ko kasi yung reaction nga ng produkto natin. So, pag naging positibong reaksyon, ang naging epekto sa kanya, pinapabil ko na ng bag para at least man lang, bukod sa discount, sigurado akong makakatulong sa kanya ng maganda kasi nga mas marami, mas okay. Diba? So, pinapalo up ko. Dati wala akong EBC role dito, yung EBC Advisor, Brands and Client. Wala kaming ganun dito kasi ako mag-isa dati. So, ganun lang, nag-umpisa. Bago, yun nga, pinilit na matutunan kung paano ginagawa yung negosyo at matutunan kung paano ginagawa yung system. Kasi kung hindi ko matutunan yung system at saka yung produkto, wala akong may tuturo. So, doon lang umiikot yung skills natin. Sabi nga, aralin mo yung produkto, aralin mo yung negosyo. Lagi naman tinuturo sa atin, yung prospects nga, yung pagpapalo up. At saka kailangan magturo talaga. Kasi hindi lalaki ang organisasyon mo kung ikaw lang mag-isa. Di ba? Hindi rin lalaking income mo kung ikaw lang mag-isa. Kasi nga, sabi nga, wala naman tao na naging successful kung siya lang mag-isa. No? O hindi naman niya naabot ang goal niya kung siya lang mag-isa. So, para lumaki ang organisasyon mo, i-develop mo yung kaalaman mo, pag natuto ka na, ituro mo rin sa iba. Kasi hindi naman tayo dito salesman na pag ikaw yung top, may sikreto ka, hindi mo ituturo yun kasi magiging kakompetitor mo yung matuturuan mo. Dito hindi. Dito sa Health Wealth, mas marami kang maturuan, mas magaling pa sa'yo. Sigurado akong yayaman ka. So, ganun lang kasimple dito. Ang skills, hindi mo naman kailangan na factor na lang yun kung medyo professional ka, mas mabilis ka maka-adapt. So, simple yan lang. Basic. Kung mas basic mo siyang, mas mabilis. So, yun. Develop ng skills. Tapos, mindset. Sabi nga, itong mindset kasi, part kasi ito ng character natin eh. So, maraming laman, di ba? Isa pa nga pala, bukod pala sa skills, medyo sipag-sipagan din natin. Sipag pala, importante din kasi wala rin magawa yung skills natin kung
Sabi nga, marami tayong reklamo, masama ang panahon, medyo maulan o mainit. Hindi kasi issue yun eh. So, medyo sipag-sipagan din natin. Hindi kasi po pwede na pagbili mo ng isang bag o ng isang package o 3 man o 7 package ang bibilin mo, tapos ilagay mo lang dyan sa ibabaw ng aparador o ng cabinet, tapos dasalan mo ng dasalan na yayaman ka, baka hindi rin mangyari yon. So, sipag-sipagan din natin na ma-share yun sa tao. Kasi nga ako dati, sabi ko nga, alis ako ng madaling araw sa bahay. Minsan umuwi ako madaling araw din. So, maganda lang dito. Maaaring sa umpisa, grabe ang effort gawin mo. Ang haba ng oras na ibibigay mo, ang income mo, baka maliit lang din pa sa umpisa. Pero alam nyo, na-experience ko dito sa Health Wealth habang tumatagal. Ang maganda lang, ang habang tumatagal dito sa Health Wealth, yung effort na binibigay mo, hindi na siya ganun kalaki. Yung oras na ibinibigay ko, hindi na rin siya ganun karami. Pero yung income, apaw-apaw. Grabe. Yun yung difference dito sa Health Wealth kasi unlike na nag-i-employ ka, anumang sipag ang gawin mo, ganun pa rin naman ang sahod mo eh. Magsasabi nga, may kasabihan na ano man ang sipag na gawin mo, yung isang kasamahan mo medyo tamad, pareho pa din kayo ng sahod na tatanggapin eh. Dito sa Health Wealth, iba eh. Dito sa Health Wealth, pagka maayos yung skills mo, tapos masipag ka, kung anong sipag na ibibigay mo, yung value na ibibigay ng Health Wealth sa'yo, sobra-sobra. Sasabi sa'yo. So, yun yung difference, sobrang difference na malaki kasi kung mas masipag ka rito at nakasistema ka, yung skills mo maayos, gagaranti ko sa iyo magiging overpaid kasi kung halimbawa nagtatrabaho ka rito, halimbawa lang nagtatrabaho ka sa Health Wealth 8 hanggang 16 hours a day, no? Yung trabaho mo ito lang within 5 days, yung isang araw mo sa training, yung isang araw mo para sa pamilya, magsisimba kayo. Alam nyo, pag ginawa mo dito yan, siguro 1 year, 2 years from now, ako na magsasabi siya, pinakamahinang-mahinang mo sigurong kita dito is 200 hanggang 300,000 isang buwan. So, ganun siya katindi. Kasi napatunayan na yan eh, di ba? O kahit sabihin natin, hindi man ganun. Kahit sabihin natin, umabot ka pa ng 3 years bago kumita ng 200 o 300,000 buwan-buwan, grabe pa rin yun. Diba? Nagtataka ako sa iba, nag-uumpisa pa lang, mahirap na daw, mahirap. Ang totoo nun, kung isipin mo yung hirap, talagang mahirap. Pero kung iisipin mo naman yung value, palagay ko, yung hirap na sasabihin mo rito o sinasabi, kulang yun eh. Kulang yun sa value na ibibigay sa'yo ng Health Wealth eh. Diba? Parang kami ako. Kahit sabihin ko na magtatrabaho ako ng 16 hours isang araw, trabaho, sa loob ng 5 araw, kasi hindi naman araw-araw, may pahinga ka naman, di ba? Kung bibigyan ka naman ng Health Wealth araw-araw, 30,000, 40,000 isang araw, overpaid yun. Kahit sabihin mo na lang 5,000 isang araw mo, grabe pa rin yun. Samantalang, di ba? So, ganon. Sipag, skills, sipag, tapos ito nga, siguro mindset. Ang karakter natin bilang tao, kasi napaka-importante ito. Itong medyo mas napaka-importante kasi kahit may skills tayo, masipag naman, pero kung yung isip natin medyo hindi ganon, baka hindi rin makuha. Dalawa lang naman ang mindset ng tao sa labas. Una, isang negative at saka isang positive. Ang nakakalungkot lang, mukhang mas marami yung negatibo kaysa sa positibo sa labas. Kaya nga, sabi ko nga, tayo na dito sa Health Wealth ngayon, napakaswerte natin kasi ang pinag-uusapan dito lagi, puro positibo. Ngayon, kung ikaw negatibo ka ngayon, sana baguhin mo na yan kasi wala akong nakitang tao na yumaman o umasenso na negatibo ang isip. So,
Halimbawa ng mga negatibong tao, number one is, unang-una, may mga gusto abutin sa buhay, may mga pangarap. Pero nakikita ko, marami siyang pangarap, pero mukhang mas marami ang reklamo kaysa sa pangarap. So kung ganun ang magiging mindset mo, hindi ka aangat dito sa health wealth. Yung kailangan mo manood ng Zoom, buti ngayon Zoom na dati nga, babiyahe ka pa ng mahaba, papunta dun sa office, or kung taga-probinsya ka man, minsan 100 kilometro, babiyahin mo para makatin ng trainings. Napakalaga kasi ng trainings eh. So, kung doon pa lang marami ka ng reklamo, walang nangyayari dyan. Yun, example ng mga negatibong tao yun. Yung mga positibong tao kasi wala makakapigil dun eh. Hindi titigil tulad ng nangyari sa amin. Naging positibo lang talaga ako. Dahil nakikita akong pamilya ko, sabi ko kung aayawan ko pa to, kung titigil pa ako, wala na. Nasa middle age na ako nung time na yun, mag-40 na, nasa 40 na ako. So wala na akong mabalikan. So, mga sample ng mga negatibong tao, yung tipong may problema, puro complain, puro reklamo. Ba't di mo na lang gawa ng paraan? Kasi ganun din naman parang sample ng problema, sample lang. Ito, nagka-pandemic. Kahit magtatalon-talon, magugulong-gulong ka dyan, mag-iiyak ka. Wala ka rin naman magagawa sa sitwasyon natin ngayon sa COVID. So, pinaka-the best na gawin mo na lang, gawin mo siyang positibo. Maghanap pa ng paraan, paano kumita. Ang produkto natin, essential to, nakakatulong. Tapos puro ka pa reklamo. So mga ganong bagay, walain natin yan. Walain natin sa isip yon. Napaka-importante kasi. Tapos yun nga, ako nga, sabi nga, ang ginawa ko lang dito sa health wealth, number one, mindset, naging positibo. Tapos yung belief level ko, tinaasan ko lang. Nasabi ko, kung nakaya ng ibang tao, nagawa nila, na bago buhay nila, magagawa ko rin ito eh. Hindi issue rito yung pinag-aralan, hindi issue rito yung itsura, kung mataba ka ba o payat ba, kung pangit ka ba o gwapo ka o maganda ka, sexy ka ba o mataba, hindi eh. Ang issue kasi dito sa health wealth, yung dedikasyon mo kung paano mo gawin to eh. Paano mo ma-execute yung skills na sinasabi ko kanina na tinuturo naman sa atin. So, yun yung pininiwalaan ko dati. Doon ako naniwala na sabi ko nga, kaya ko to. Kasi number one, naniwala ako na ang product napakaganda talaga kasi produkto kami ng Green Barley eh. Yung compensation plan, nakita ko, grabe long term to kasi infinite levels, walang katapusan, nakita ka. Hindi mo na kilala yung mga taong bumili sa kaliwa, yung bumili sa kanan mo, hindi mo na kilala kung saang lugar man yun, may kita ka pa rin. Saan ka pa noon? Diba? So, compensation plan, yung kumpanya natin, magpi-15 years na ngayong Marso. Grabe. Alam niyo ba sa history ng binary, yung kaliwa kanan na sinasabi natin, yung A at saka B, pagka ikaw, umabot ka ng 3 years, nabuhay pa ang kumpanya mo, 5 years, nabuhay pa, napakaswerte mo na nun. Sa ganitong kalakalan sa binary. Pag umabot ng 10 years ang kumpanya mo sa ganitong kalakalan, binary, sobrang tibay ng kumpanya mo. Sobrang napakatibay. Tayo, magpi-15 years na. Grabe yung kumpanya natin. Saka alam nyo ba, dadating sa panahon, pag dealer ka ngayon, ang tao dumadami naman yan. Hindi naman yan, diba, dati ilang 100 million lang, ngayon nag-111 million na. Nung nag-start ang kumpanya natin, that was 2006, no? Halos 100 million pala ang tao. Ang dealer ngayon nasa 200,000 plus pa lang, wala pa tayong 300,000, baka kalahati ganun, wala na eh. 'Di ba? Ilan na tayo natira. Ngayon kung titingnan mo, sobrang dami ang pagdami ng tao kaysa pagdami ng dealers ng health wealth. Wala pa na tayong kalahating milyon. So kung ikaw ngayon, pumasok ka rito sa health wealth, pumasok ka ngayon, pioneer ka pa rin. Kasi, pioneer ka, alam mo bakit? Malaki ang pagdami ng populasyon kaysa sa pagdami ng dealers eh. Yun ito pang matindi.
Alam nyo ba na dadating sa panahon na ang tao, kahit wala nang negosyo hindi na magninegosyo, iinom na lang ng product natin. Mayroon kang kalahating milyon na user sa kaliwa, mayroon kang kalahating milyon na user sa kanan. Kahit hindi na magninegosyo, yung kita mo tuloy-tuloy, yung income mo tuloy-tuloy, wala nang katapusan hanggang sa anak mo, hanggang sa apo mo, hanggang sa apo mo sa tuhod, naku po, hanggang sa apo mo sa talampakan. Hanggang sa apo mo sa ingron, nandyan yung kita mo, andyan pa rin. So kung titingnan mo, grabe ang compensation plan na ginawa ng kumpanya. Kumbaga, itong ginagawa mo ngayon at gagawin mo ngayon, mamanahin na to ng mga anak ko mamanahin na ng mga apo mo to. So kung ikaw ngayon, nanonood ka, itudo mo na to, itudo mo kasi napakasayang ng opportunity pag patumpik-tumpik ka pa dyan. Ano magandang compensation plan natin? Yung may-ari, grabe, sobrang bait. Si Ma'am Vicky, si Sir Joey. Maraming salamat sa inyo, sir, kay Ma'am Vicky. Thank you so much sa opportunity na bigyan niyo sa amin. Grabe. Ang may-ari nakakausap natin, minsan siya pa yung speaker natin. Grabe, no? Diba? Saan ka makakita ng ganun? Samantalang sa ibang kumpanya, ang daming may-ari, pag nagkagulo-gulo, ando na, sa kangkungan na kayo pupulutin nun. Diba? Grabe ang kredibilidad ng may-ari ng healthcare. So wala kayong dapat magdadahan pa. Kaya ako sa inyo, yung belief nyo, taasan nyo. Yung belief mo sa sarili mo na yayaman ka dito, mga kapatid, mangyayari yan. Sigurado ko sa inyo, mangyayari kasi nangyari ka sa amin. Nagawa namin na kahit kami nag-umpisa kami sa sobrang hirap, nag-umpisa kami sa walang-wala, na samantalang kayo ngayon, may nag-guide na sa inyo, may nag-a-assist na sa inyo, pag hindi ka pa yumaman dito, kapatid, ikaw na ang problema noon, kawawa naman ang next generation mo, dahil nakilala mo tong opportunity, hindi mo nagawa, sayang. Kaya sana paniwalaan mo yung sarili mo na kayang-kaya mo, paniwalaan mo ang Panginoon na siya makatulong sa atin. Andyan yung kumpanya natin, yung may-ari ng kumpanya natin, yung upline mo, yung crossline mo, nakakatulong sa atin yan. So, dasal lang sa Panginoon na lahat naman yan mangyayari kasi sobrang yaman ng Panginoon, mga kapatid. Lahat naman nangihingin mo, ibibigay niya sa iyo yan. Wag lang puro hingi ka nang hingi tapos hindi mo naman tinatrabaho, wala kang makukuha doon. So, hihingi ka, trabahuin mo at pagkatiwala mo sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo yan. Galing sa puso, trabahuin mo. Ako siguraduhin ko sa inyo, magiging masaya ang buhay mo pag financial okay ka. So, yun. Belief level mo, paano ka mag-handle ng rejection. Kasi ang rejection dito marami din. Hindi naman lahat naniniwala. So, ako nga, sabi ko nga, parang lang alam niyo naman siguro kung yung mangga pag namulaklak, grabe yun di ba? Napakarapag namulaklak yun. Pero minsan ang maiiwan doon sa mangga na namulaklak, minsan isa, dalawa lang bawat ng mangga na yun. So ganun din naman dito. Minsan nga sabi nga iisipin mo na lang na si Jesus Christ nga gumawa ng milagro. Hindi naman lahat naniwala. Diba? Yung iba naniwala doon sa, diba? So, although, siyempre, ang rejection normal lang naman kasi para sa akin naging normal na yon. Alam nyo, pinakamalaking rejection nga dito kung titingnan mo yung nangarap ka sa buhay, yung nangarap ka na gusto mo mabago buhay mo, tapos hanggang ngayon mahirap ka pa rin. Grabing rejection yan, sa totoo lang. Grabing rejection yan na hindi mo na-achieve, hindi mo nakuha yung mga bagay na gusto mo. Pero hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin na aasinso ka. So, part ng rejection yon. Kaya lang, wag mo lang sukuan kasi at wag ka rin, siguro dati naman sa panahon yung rejection, may immune ka na rin. Ganon din naman kami. Ako, nung nag-umpisa ako, ang unang-una nag-reject sa akin, pamilya ko pa nga ayaw maniwala. Diba? So, ganon lang. Discouragement. Grabe rin tumira rito yung discouragement, no? Minsan, sino pa yung mas malapit sa'yo? Yung pinakamalapit sa'yo, yun yung unang-unang magdi-discourage. Yung discouragement naman, normal yun. Yung maulanan ka, mainitan, yung wala kang benta minsan, yung nalipasan ka ng gutom, na traffic ka, or
kung ano mang nangyari sa buhay mo na parang hindi kaya-aya minsan, okay lang yun, okay lang yun. Minsan nga, pamilya pa eh. Yung pamilya, kung halimbawa, asawa mo o anak mo o magulang mo, yung nag-discourage sa mga ginagawa mo, normal lang yun kasi minsan, may mga bagay ka kasi dito na ginagawa na sa health wealth na dating hindi mo ginagawa. Yung kung dati, normal na oras ka umuwi ka ng alas 7, alas 8 ng gabi, ngayon, minamadaling araw ka na parang hindi na siya normal. So, pag nakita ng mga family mo na malapit sa'yo, parang nag-worry din. Kaya minsan, discourage ka na wag mo lang ituloy yung ginagawa mo. Kaya lang, syempre ikaw, kung alam mo sa sarili mo, nakikita mo na, nabibisual mo na kung saan ka papunta doon sa ginagawa mo, unawain mo na lang sila. Ituloy mo tong ginagawa mo, unawain mo na sila na pagdating naman ng time na pag ikaw umasenso, umamang ka dito, ilalapit din naman sila sa iyo eh. Ganun din naman yan. Ganun lang yan. So, ang discouragements is normal yun. Parang ano lang yan eh, parang boxing, no, di ba? Sabi nga, gusto mo maging champion sa isang laro na boxing, no? So, hindi magiging madali yun kasi wala akong nakikitang boksingero na naging champion na nagpakyat lang sa ibabaw ng ring. Grabe ang bukol, suntok ang inabot nun bago naging champion yun. So, dito sa health world, ganun din. Ang pagyaman hindi rin madali, sabi nga, pero marami ka rin pagdadaanan. Maliban na siguro kung mayaman ka na talaga, mga magulang mo, tapos nagmana ka lang. Ito kasi may proseso dito sa health wealth. Ang maganda lang dito sa health wealth, sigurado talaga. Wag ka lang lumihis. Wag ka lang lumihis. Sundan mo lang yung mga ginawa nung nauna, yung mga taong yumaman dito. Sigurado ko sa'yo, makukuha mo. Kasi, ano lang eh, sample lang, parang oval. Alam niyo ba yung oval, no? Di ba? Yung naglalaro ng takbuhan, karera, no? Pag nandun ka lang sa oval na yon, mag-start ka. Nasa sayo yan kung tatakbo ka o maglalakad-lakad ka lang. Basta nandun ka lang sa loob, sigurado kung makakarating ka sa finishing line. Makakarating sa finishing line. Yung iba kasi, pag-start, medyo napagod, lumabas. Diba? Ayaw na. Kasi pagod daw, mahirap. So, walang chance. Wala kang chance na makarating doon sa finishing line. Yung iba naman nag-shortcut, na-disqualified. Ayun, nasa kangkungan na yung iba. So, sumunod lang tayo. Maniwala ka sa hindi. Kung ano yung pinagdadaanan mo, discouragement sa buhay mo, tanggapin mo yan. Tanggapin mo. Dinesign naman kasi ng Panginoon yung discouragement eh. Dinesign niya na yun para maging matatag ka. Kasi kung dito sa health wealth, hindi mo pinagdaanan yung proseso at yumaman ka lang, eh baka may ginagawa kang kalukuhan. So, maaring kumita ka man, pero pansamantala lang. Wala na rin yun. Mauubos din yun. Kasi iba pa rin yung dumaan ka sa proseso, sa maayos na proseso, kung paano kang umasenso. At least pag nagturo ka doon sa ibang tao na gusto rin umasenso, matuturuan mo sila na maayos kasi pinagdaanan mo kung paano yumaman dito sa health wealth. So, gano'n na siya. So, discouragement, i-handle natin na maayos yan, tanggapin natin kasi part talaga yan. Baga sabi ko nga kanina, parang boxing lang yan, na kailangan mo munang danasin yung maraming suntok para magiging matibay ka, magiging matatag ka, para maging champion ka. Diba? So, importante yun. Tapos, isa pa sa karakter natin dapat is yung commitment. Yung commitment kasi napaka-importante eh. Alam nyo ba ikwento ko ng konti, si Sally Ordinario, nung araw, nung panahon pa ni Noynoy Aquino. Uso kasi ang drug mule dati, yung lulunukin mo yung droga. Tapos dalhin mo doon sa China, ginagamit mga sindikato yan eh. So ang ginagawa, itong si Sally Ordinario, isang mahirap na, galing sa mahirap na pamilya, sobrang mahirap. So inupiran siya ng sindikato na pag itong droga linulok mo at binyahe mo papuntang China, bibigyan ka ng $2,000. That is 100,000 pesos. 100,000 pesos lang yun halos. So, itong si Sally Ordinario, nakita niya, sabi niya, itong 100,000 pag nakuha ko, mabibigyan ko ng magandang buhay man lang kahit kunti yung pamilya ko na parang maiba kasi sobrang pinanganak na sila sa hirap eh, sa sobrang kahirapan. So, ginawa niya, nag-commit siya na alam naman niya na
yung pag-commit niya sa bagay na yon, alam niya na makapagbigay ng magandang kahit ilang ano lang na mabigay niya sa pamilya niya, na mabigyan ng mga ayos na buhay, yung 100,000 makakatulong sa kanila ng matindi na yon. So nag-commit siya na kahit alam naman niya na pag siya nahuli, ang pinakamababang sentensya niya pag siya nahuli doon sa China is lifetime na pagkulong. Or worst scenario, pwede pa siyang mabitay. Alam nyo, nag-commit siya. Dahil gusto niyang mabigyan ng maayos na buhay yung pamilya niya, nag-commit. So, nag-travel papuntang China. Pagdating doon, siyempre, alam niyo naman ang mga aparatos doon, medyo high-tech na. Mahigpit sila masyado doon. Nahuli. So, nung nahuli, nasintensyahan, bitay siya. Naisip ko lang si scenario, grabe. Bilib ako sa commitment niya. Sa halagang 100,000 piso, pati buhay niya ikinumit niya para sa pamilya niya. Dito sa health, tingnan nyo pwede ka rin namang yumaman dito na hindi mo naman kailangan i-commit buhay mo. Diba? Mag-commit ka lang na mag-attend ng trainings, mag-commit ka lang na matuto, mag-commit ka lang na i-deliver mo yung produkto mo kung sino yung nangangailangan. Yung isip mo na gawin ko to pero hindi naman buhay mo nakataya Pero alam mo kung bakit? Gawin ko to, hindi naman buhay mo nakataya, pero yayaman ka, hindi lang 100,000 ang kikitain mo rito para sa pamilya mo. At ito long term, lifetime pa, kasi after sa'yo, mamanahin pa ng anak mo Diba? So, bakit hindi tayo mag-commit? Gawin ito. Diba? Ano bang pumipigil sa atin? Lahat naman tayo nangailangan naman, di ba? So, alam ko naman, kasi minsan may nakakwentuhan ako rito mga kasamahan natin na hindi naman daw ang pera ang pinaka-importanting bagay sa buhay natin. Which is totoo naman, alam ko naman na mas importante ang health natin, ang pamilya, at saka siyempre ang spiritual natin na buhay. Hindi man ang pera ang pinaka-importante, pero naisip ko, kung wala yung pera, sigurado akong maapektuhan yung napaka-importanting bagay sa buhay mo. Diba? Halimbawa, health mo. Nagkasakit ka. Hindi naman pwedeng libre ka lang sa ospital. O di kaya, kung ano man, pastor ka or what, pumutok ang abdo ng anak mo, kailangan i-opera, o ang kidney niya, o appendix niya, kailangan i-opera. Kailangan ng 100,000, pwede ba yan? Dali mo sa ospital, tapos sabihin mo lang na, Dok, operahan mo lang yung anak ko, tapos i-pre-over lang kita. Pwede ba yun? So, napaka-importante. Minsan, sa pamilya, alam nyo, sabi nga, narinig pa ako noon, the love of money is root of all evil, which is tama. Pero, ako nakita ko rin kasi nakatira ako sa squatters dati diyan sa may pier sa Basico. Nakita ko rin minsan ang kahirapan, naging dahilan din ng kriminal ng kumbaga kasamaan. 'Di ba? Minsan nakita ko na pagka ang sitwasyon sobrang mahirap, medyo mahirap ang sitwasyon, nagiging ugat din siya ng kasamaan minsan. Kaya naisip ko, nagiging masama lang siguro ang pera kung kinuha mo sa masama. Nagiging masama lang ang pera kung ginastos mo sa masama. Kasi may mga kaibigan naman ako dati na walang-wala. Ito kwento ko lang kasi mga kasamahan ko rin dito yan dati sa Iloilo Dati rin silang wala. Mahirap. Kaya lang nakita ko na-involve dito sa atin sa health wealth. Medyo may karakter na hindi maganda na. So, nung yumaman, kasi nga kumita naman sa health wealth, nung yumaman, nag-iba ang ugali. Medyo nag-iba. Siguro dahil nanibago, wala, tapos biglang parang hindi mo na ma-please, tapos parang boss na siya, tapos parang gusto niya ang kumpanya pang sumunod sa kanya, hindi na po pwede yun. So nakita kong tao pala, kung dati na talagang masama, kung dati na talaga siyang masama, at nung nagkapera, lumawak ang kasamaan. lalong lumaki ang kasamaan ang ano niya kasi may pera na may panggastos Pati nga kumpanya gusto pa sagasaan may mga gano'n na. So, hindi siya maganda.
May mga kilala naman ako na dating walang-wala, pero maayos yung ugali, maganda yung ugali. Nung yumaman ngayon, alam nyo, ang daming natutulungan tao. Kaya nakita ko siguro nagiging masama at nagiging mabuti ang pera. Depende na lang sa tao yun. Kasi na-experience ko talaga dito yan. Dito mismo sa Health World, ha. Dating walang-wala, mahirap din. Kasamahan ko pa nga dati, nagko-commute lang. Aba, nung yumaman, gusto pa sagasaan ng kumpanya. Ibang klase yun. Sana wag naman tayo ganun kasi hindi rin tayo magtatagal pag ganyan. Maaring yumaman ka ngayon, pagka hindi mo siya ginamit sa tama, baka kukuha rin din ulit ni Lord yan. Diba? So, dapat okay tayo kasi sabi nga, wala naman talaga tayong madadalang pera sa kabilang buhay. Totoo yun. Talagang totoo na wala naman tayong madadala kasi kahit nga si Yumaong Henry, wala naman talaga nabibit-bit yun. Ang kagandahan lang, kapag ka ngayon medyo financially okay ka, mawala man tayo kasi lahat naman tayo mamamatay, ang kagandahan lang, may maiiwan ka namang magandang buhay doon sa maiiwan mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa apo mo. Huwag naman yung namatay ka ngayon, tapos ang iiwan mo, utang pa, hulog-hulugan, nakabaw. So, huwag naman ganon. So, ibig sabihin, at least man lang, kung magkapera ka man ngayon, yumaman man tayo sa health wealth, nagawa natin ang maayos. Di ba? So, ganun lang siguro tayo. Pagdasal natin, tapos mag-set tayo ng goal. Hindi pwedeng edad lang natin ang dumadami. Dapat everyday, nagbabago yan. Lagi kang may bago, laging nagbago ka lang, laging maayos, dapat laging gano'n. So, mag-set ka ng goal, pwede namang mag-goal ng medyo short term lang, yung dapat 5 months from now, dapat ganito na ako, ito na yung nagawa ko. Steps lang kasi kahit papaano, sabi nga, anuman kalayo yung pupuntahan mo at unti-unti mo inumpisahan lakarin yan o first step na nagagawa mo, makakarating ka sigurado talaga yan. So, set tayo ng goal. Ipagdasal nyo lang, i-guide kayo sa tamang tao na magiging business partner nyo rito sa Health Wealth. Kasi, sigurado naman talaga na aangat tayo rito. So, gumawa ka ng goal, short term, medium, yung 1 year from now, dapat medyo kumikita na ako ng 50 or 100,000 per month. So, aralin yung maigi at mangyayari naman yun eh. Pero gumawa ka ng long-term goal, tulad sa akin, nag-goal talaga ako ng 2 years from now, baka nga 1 year from now, sabi ko, hindi man bagay sa akin kasi medyo may edad na ako, mag-50 years old na ako. Yung nangangarap pa rin ako ng magandang sasakyan kasi maliit pala ako dati, yung malaruan ko sa sasakyan, kahoy nga lang, tuwan-tuwa na ako nun eh. At least ngayon dito sa Health Wealth, natutupad siya. Dati, gigil ako, sabi ko, gusto ko makabili ng Montero Sports kasi nga, nakikita ko doon sa mga kasamahan ko, parang grabe. Sa ngayon, parang naging simple na sa akin kasi ilang Montero na nabili ko. Naging simple na siya. So, nag-goal pa rin ako ng mas mataas. Sana kung medyo kapalain, no? wala nang mangyayaring hindi maganda sa labas, siguro makakuha natin kasi sabi ko nga, i-declare ko na rin, either Mustang na Ford Mustang or Land Cruiser. Yan. I-declare ko na, iabang ko eh. Pero mangyayari yun sigurado kasi dati nangarap ako ng bumili ng Montero, pinagsabihan pa ako, sabi niya, grabe, ang layo ng pangarap mo, pero alam niyo nangyari at sobra-sobra pa nga, ilang Montero na nabili ko. So, yun naman ang next na move ko. Sana kayo din, pangarapin nyo kasi minsan mas maganda yung may challenge sa buhay eh. Lumabas lang tayo sa comfort zone kasi minsan yun na nakakasira. Tapos yung pride natin medyo lunukin na lang natin muna yan kasi hindi talaga nakakatulong yan. Yan yung nakakasira pa sa atin minsan. Huwag na, pagka kinantsawan, it's okay, wala, hayaan mo na. Kasi hindi nakakatulong yun eh. Ngayon, ang diskarte mo, number first step mo, bukod sa aralin mo, kung may kilala ka mga mentors na pwedeng makapagturo sa inyo, magtanong-tanong kayo. Kasi kailangan din ng mentor. Huwag nyo lang masyadong damihan kasi baka malito ka na rin kung sino susundan mo. Siguro 1 o 2 o 3 na mentors na mag-guide sa inyo kung talagang may gusto kong marating para mas mabilis. Kasi kung minsan kung tulad nung sa akin dati, solo-solo ko naging independent, ang tagal ko nakaangat. Pero it's okay lang, at least nakuha ko rin. Ngayon, kung gusto mo mas mabilis, siguro mas maganda mayroon kang mentor na medyo maayos na nakita mo na umangat, magpaturo ka.
at least 2 o 3 para medyo mapagtansya-tansya mo kung sino-sino yung medyo maayos, kung may tuturuan ka ng may gagay. Yung mga mentors naman natin, mga maayos naman eh. Kahit hindi dito sa health, yung mga makita mo ng mga kaibigan mo na mga yumaman na dating wala, magtanong ka kung paano siya umasinso. So, ganun lang tayo ngayon. Sana may na-inspire nyo kayo, na-motivate ko kayo. Kita-kita tayo ulit. O pagbigyan ako ulit dito na makapagsalita by next month, February, sana makapagsalita ulit. So, thank you so much sa inyo lahat. To God be all the glory. Thank you so much.